Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nila lang na to, promise. As in, kaso, pinansin kasi siya ng mainstream. Pinapansin kasi ng mainstream. O, di pansinin din natin. Oo, kasi nagkalat na naman ng kasinungalingan, di maharlo ka. Ito kasi yung balita. See, sabi ko sa inyo pinapansin kasi ng mainstream kaya mga abuso. Sabi ng Daily Tribune 2 hours ago. Known vlogger Maharlo ka through her Boljakan Facebook page uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that PBBM was on the agency's narco watch list. Uy! Yan daw yung ebidensya. Yan daw yung ebidensya, mga kotsero, na si PBBM daw ay adik. At may katotohanan daw yung sinabi ni Digong na si PBBM ay adik. Sabi. Confirmed ang sabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA nung panahon ni Noynoy. Pasado na ng gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang ng CABSEC ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pang panatilihin si Vangag sa Polboronic admin. Okay. Tignan natin yung dokumento niya. Here's one. Okay. Tinignan ko na to kanina. Initial comments, mga kotsero, napansin ko lang, ano yung mga white na yun sa gilid? Napansin nyo ba yan? O ko lang nakakita. May mga white dun sa gilid. Ano kaya yun? Hindi ko alam. Parang mancha. Una. Pangalawa. Walang control number. Walang control number. Pirmado daw ng team leader pero walang control number. So, ibig sabihin, this is not an official document. Walang pirmado, oo, pero walang control number. Oo. Tapos, ang nakakatawa pa dito, mga kotsero, ito, yung napapansin kong puti, hindi ko alam kung nakikita nyo dyan, pero, nakikita nyo ba? Hindi ko alam nakikita nyo ba? Parang may maputi dito sa gilid. Ayan o. Ayan, Hindi ko alam kung dahil lang ba yan sa edit nila. Or, hindi ko alam. I'm not sure. Basta may maputi dyan sa gilid na yan. Hindi ko alam kung ba't may ganyan. White out? Or pinatong? Baka kasi patong. Makikita nyo rin dito sa pangalan. Ayan, makikita nyo sa pangalan. Ayan, kita nyo white sa paligid. Kita nyo? Ganun din. Ayan yung pangalawa ko nakita. Pangatlo ko nakita. Alam nyo po mga kotsero, importante po kasi to name of target. Pag sinabi mong name of target, legal name. Bakit legal name ang kailangan? Kasi mga kotsero, hindi ka pwedeng magkamali. Parang arrest warrant yan. Hindi ka pwedeng magkamali sa kung sino yung target mo. Kaya nga name of target Okay, game. Puntahan ngayon natin yung name of target. Yan yung gaano katanga yung nag-invento nitong pangalan na to. Yan. Alam nyo kayo, maharlika, nagsisinungaling na lang kayo, hindi nyo paginalingan. Ano ba full name ni President Bongbong Marcos? Anong full name niya? Full name. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tapos Bongbong Marcos ilalagay nyo. Anong katangahan yan? Tapos Bongbong Marcos ilalagay nyo. Anong katangahan yan? Ulitin ko lang ulit. Ulitin ko talaga. Anong katangahan to? Tapos sinabi na nga, no alias. Nakita nyo naman No alias. Ayan, no alias. Bawal ang AKA. Or, bawal ang AKA. Or also known as AKA. Basta lagyan nyo ng bonget. Kung di ba naman kayo sa tangat kalahati, yung Bongbong Marcos ang AKA niya.
Yung Bongbong, yun ang nickname niya, Bongbong. Ang legal name niya, meron pa nga Martin yan, di ba? Ferdinand Martin ba yun? Basta something, gano'n. Ang legal name niya, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kahit Ferdinand Marcos Jr. na lang, pwede na eh. Di ba? Tapos nilagyan nyo ng ng alias. Bawal nga ang alias eh. Pero sige, sabihin na natin pwede ang alias. Ang alias niya, hindi Bongit. Ang alias niya, Bongbong Marcos. Mag-edit na lang kayo, hindi nyo paginalingan. Ito pa. Date. March 11, 2012. March 11 daw, 2012. Okay, sige. March 11. Sino ang kasi baka kasi gusto lang nilang i-highlight na yung sinabi ni Digong na noong mayor daw siya, noong mayor daw siya, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Noong mayor daw siya, sorry. Lakihan ko lang ng konti para makita natin lahat. Yan, noong mayor daw siya, pinakitaan daw siya ng evidence ng PIDEA. Noong mayor daw siya. Okay? Sinong mayor noong 2012? Tingnan natin noong 2012. Kasi nakasulat eh. 2012. March 11, 2012. O, galing to sa website ng Davao mismo. O, Davao Mayor's Gallery, known Davao City. Natin. Saan si Digong? Si Digong daw kasi yan eh. O. Kailan ulit? Kailan ulit? February 5, 1988 to June 30, 1998. Tagal ah. 10 years. Next is July 1, 2001 to June 30, 2010. Next is July 1, 2013 to June 30, 2016. Bobo nyo talaga. Ang bobobo nyo. Dapat ginawa nyo 2013 to eh. And even then, mga kotsero, wala pang eleksyon yan kung 2013. Bobo nyo. Yung nakasulat sa Mayor's Gallery, anong gagawin ko? Unless mga kotsero, alam ko naman vice mayor siya nung mayor si Sara. Si Sara yung mayor dyan eh. July 1, 2010 to June 30, 2013. Unless, mga kotsero, nung vice mayor si Digong, siya pa rin ang nagfa-function na mayor vice. Naalala nyo yung kinukwento ni PBBM dati, na may issue daw sa tawag dito, sa charter change dati. Lagi yung term limits. Ang issue daw nun is kahit meron kang mayor, pero mayor by title lang. Ang totoong nagme-mayor, yung dating mayor na vice mayor na ngayon. Kaya tawag doon nila mayor vice. Hindi vice mayor, mayor vice. Kasi nga, baka nung panahon ng 2012, July 1 hanggang June 30, 2013, mayor vice si Digong. Baka mayor vice si Digong. Ibig sabihin, walang kwenta talaga si Sara. Ganun ka, walang kwenta si Sara. Naging totoong mayor lang siya noong 2016 hanggang 2020. Sa isang dokumento pa lang yan. Nakakatawa pa dito. And some unidentified male and female cohorts. What does that mean? Nakasulat nga, name of target. Kailangan specific. So, that's one. Ito tayo sa kabila. Ito, mas maraming edit to. Ano daw ang gagawin? Surveillance tsaka casing, sabi. March 11, 2012 pa rin. Authority to operate. Pirmado daw ng team leader. Pero again, walang control number. Walang pirma dito sa ilalim. Sino kaya ito nag-note? Anyway. Tapos, ito rin yung mga gagamiting sasakyan. Mazda, Toyota, Vios, Avanza, Crosswind. Okay. March 11 at 10 p.m. March 11 up until 10 p.m. ng March 12. So, surveillance lang to. Surveillance lang. Overnight surveillance sa isang address. Yung address is this one. Ito. Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Sino kaya yun? No? Kanino kaya yung bahay na yun? Kanino kaya yung bahay na yun? No? Ba't yung condo na yun? We don't know. But, for one thing, mga kotsero, I would rather believe the words of PIDEA mismo. Para saan ba? Ba't ba ako maniniwala sa peking dokumento? At dapat, magsalita rin ng PIDEA dito. Ayun nga ang problema dito sa mga taong katulad ni Marlock eh. Mag-aakusa sila, tapos patunayan mong mali sila sa akusasyon nila. Hindi sila nagpapakita ng ebidensya.
Tulad nito, ang bobo nga nag-edit nito. Sino man nag-edit nito? Bongbong Marcos. Ba't Bongbong Marcos yan? Name of target nga eh. Actually, dalawa pa nga yung target. Sino yung isa? Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas. Dinidistract nyo pa yung mga opisyal sa mga trabaho nila. Nugulo nyo pa yung mga opisyal sa mga trabaho nila. Ano ba sabi na ng PIDEA before? Tagal na nito eh. PIDEA categorically states. Dapat kasi minsan nagtatagalog kayo PIDEA eh. Tagalogin nyo kasi. PIDEA categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung dapat lumabas na pangalan, mga kutsero. Ito, yan dapat ang lalabas na pangalan dito, Ferdinand R. Marcos. Dito. Yan dapat ang nandito. AKA Bongbong Marcos. Yun ang mag-make sense. So, ibig sabihin, yung mga taga-PIDEA hindi marunong mag-fill up ng sarili nilang form. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.